alas 4:03. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, sa magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Miyerkules na po. Ngayon po ay Marso 20, taong 2024. Silipin na po natin ang mga nambubulabog at mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Ilang araw bago ang Semana Santa, presyo ng ilang isda tumaas na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Amerika sa susunod na buwan para sa isang trilateral summit. 15 priority bills ni PBBM target isa batas sa katapusan ng Hunyo. Pastor Apollo Kibuloy pinaaresto na ng Senado, isa sa mga kasong kinakaharap walang piyansa. At promotion ng AFP official o AFP general na inakusahan ng pananakit sa asawa na bypass ng Commission on Appointments. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ikapat na ng morning, ang inyo po makakasama hanggang alas 5, Drew Nasino. Pinoy Gising. Sa detalye nga po ng mga nanggigising na balita, eto na po, tumaas ang presyo ng ilang uri ng isda sa Metro Manila ilang araw bago ang Holy Week. Patay sa pinakuling tala ng bantay presyo ng Department of Agriculture, makyat sa 180 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na galunggong o GG. Kumpara sa 170 pesos noong Biyernes. 260 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng alumahan mula sa 200. Hungo po sa kanyang pagkakapako sa krus hanggang sa siya po ay mabuhay ng mag-uli. At eto pa ho, bukod po sa presyo ng ilang uri po ng isda, naniniwala naman ng Department of Agriculture na hindi na kailangan magpatupad ng price cap, lalo sa karneng baboy. Ito yung sa kabilangan ng pagtaas ng presyo na ilang pangunahing bilihin. Kabilang po ang karneng baboy na sa 420 pesos kada kilo sa gitna nga ng banta ng African Swine Fever sa bansa. Ipinalawanag ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na sa ngayon ay magkakaroon ng problema kapag nagpataw ng price ceiling sa kahit anong bilihin. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa mga pribadong stakeholders kaugnay sa hinggil sa swine industry. At matatanda ang tiwala ang DA na makakakuha ito
ng sapat na supply ng ASF vaccines sa pagtatapos pa ng 2025. Pinoy Gising! So, yun po ang target by next year po makakuha po ng vaccine or ito pong katapusan ng taon hanggang next year makakakuha po. Target po ng DA na makakuha po ng bakuna. Bukod po sa karneng baboy, isda at iba pa hong bilihin, eto naman sa presyo naman ho tayo ng asukal. Tumaas ang mill gate price ng asukal ngayong buwan. Ayon sa UniFed o United Sugar Producers Federation of the Philippines, mula sa dating 2,600 pesos na kada 50 kilos ng bag. Noong Pebrero, tumaas ng 2,800 ang mill gate price ng tubo. Para sa Independent Sugar Group, isang malaking sa iba pa rin paksa ng mga balita, biyaheng Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula Abril 11. Ayon sa Presidential Communications Office, dadalo si Pangulong Marcos sa kauna-unahang US-Philippines-Japan Trilateral Summit sa Washington DC po yan upang isulong nga ang interes ng tatlong nabanggit na bansa sa usapin ng depensa, seguridad at ekonomiya. Ang summit ay magiging isang mahalagang okasyon upang patatagin ang alyansa sa pagitan ng US, Pilipinas at Japan at maging ang strategic partnership nito sa bawat isa. Inaasa namang tatalakayin sa aktibidad ng iba't ibang paksa mula sa maritime cooperation hanggang sa infrastructure development, economic resiliency, trade, investments, clean energy, climate change at cybersecurity. Pinoy Gising! Samantala, target naman ng Administrasyong Marcos na maisabatas ang 15 priority measures, 15 pang priority measures sa katapusan ng Hunyo. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Ayon sa Senador, ang 15 panukala ay matatapos na bago ang Sine-G adjournment ng Senado, habang ang 8 iba pa ay maipapasa naman sa Hunyo. Kabilang sa mga ipapasa o mga panukala ay ang pag-amyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act, Self-Reliant Defense Posture Act, Philippine Maritime Zones Act at Negros Island Region Act. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, nag-issue na ang Senado ng arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang nasabing kautusan laban sa pastor dahil sa paulit-ulit nitong pangiisnab sa investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang arrest order ay nag-ugat sa rekomendasyon ni Senador Riza Ontiveros matapos na hindi tanggapin ang paliwanag ni Kibuloy sa show cause order na ipinadala ng Senado. Dahil dito, binigyan ang Senate Sergeant at Arms ng 24 oras upang ipatupad ang mandamiento de aresto laban sa pastor mula sa enforcement ng nasabing kautusan. Matatandang inimbestigahan ng komite ni Ontiveros si Kibuloy
kaugnay sa mga kasong kinakaharap nito. Halimbawa na lamang po itong human trafficking, ito pong sexual abuse at iba pang pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihan na miyembro ng KOJC. Nagpasalamat naman si Ontiveros sa naging aksyon ni Zubiri. Para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. At nagpapasalamat ako, dalang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama niyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Yan po ang tinig. Inyo pong natungayan si Senador Risa Hontiveros. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, hawak na ng dalawang korte ang mga kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano. Habang ang isa rito ay non-bailable offense o wala hong piyansa. Ayon sa DOJ official, formal lang kinasuhan ng qualified trafficking, isang non-bailable offense si Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court. Bukod dito, kinasuhan din ng religious leader ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa Davao Regional Trial Court. Pinoy Gising! Samantala, na-bypass naman ng Commission on Appointments ang promotion ng opisyal. Isa po sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines bilang Brigadier General na inakusahan ng pananakit sa kanyang asawa. Dahil dito mananatiling Colonel ang posisyon ni Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command. Matapos tutulan ng kanyang asawang si Ginang Teza Reyes Sevilla ang kanyang promotion. Ito yung pampayagang sumulat o lumiham si Colonel Sevilla ang pangako sa mga CA hearing na magbibigay siya magkakaloob ng child support sa kanyang dalawang anak. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, unang pagkakataon ni Colonel Sevilla na mabypass. Matatandang inakusahan ang military official ng pananakit sa asawa at pagsusustento ng 2,000 piso lamang para sa kanyang dalawang anak kay Ginang Reyes Sevilla. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, muling hinamon ni Senator Amy Marcos ang mga kongresistang nagsusulong ng charter change na magpakatotoo na kayo, sister. Sabi ni Senator Amy Marcos. To'y matapos imungkahe ni House Majority Leader Manix Dalipe na idirekta na sa COMELEC ang resolution of both houses number 7 kapag inaprubahan na ng Kamara. Ayon kay Senador Marcos, halatang niraratsyada ng mababang kapulungan ng proseso ng pag-amyenda sa konstitusyon. Naniniwalaan niyang marami sa mga kapwa niya senador na may kakaibang pakay ang mga kongresista sa Tchatcha. Aminado ang presidential sister na nagdududa pa rin sila na gusto talaga ng Kamara na baguhin ang political provisions ng saligang batas para sa term extension. Una na ring nanawagan si Super Ate sa mga naghahangad mapalawig ang termino na magkaroon ng kaunting kahihiyan kasabay ng babala na magre-resulta ito sa korupsyon at iba pang masasamang kahihinatnan ang term extension ng mga elected official. Pinoy Gising! Sa oras na 18 sandali, makalipas na ang ikapat na ng morning. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report. Panukalang oportunidad sa trabaho para sa mga lolo't lola lusot na sa komite ng Kamara.
ang magandang balita ay hatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pasado na sa House Committee on Ways and Means, Senior Citizens at PWDs ang substitute bill na layong bigyan ng mas malawak na oportunidad sa trabaho ang mga senior citizens sa Pilipinas. Gayon din ang magkaroon ng social inclusion ng mga ito, matulungan mentally, physically, financially at mabigyan ng mas mataas na tax incentives ang mga kumpanyang mag-hire o tatanggap ng mga senior. Sakaling tuluyang sa batas ang mga senior citizen na may kakayahan at nais magtrabaho o muling magtrabaho ay pagkakalooban ng oportunidad sa trabaho gaya ng mga PWDs sa pangunguna ng Department of Labor and Employment sa pamagitan ng Public Employment Service Offices. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tanggap naman tayo ng update kaugnay sa promosyon ng 129 na military officers mula ho dyan sa Commission on Appointments. Detalye atid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Tiwala si National Security Advisor Secretary Eduardo Año na bago matapos ang 2024 tuluyan ng mabubuwag ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang NPA. Ito ang inihayag ni Secretary Año matapos na ideklarang insurgency-free ang Surigao del Norte. Patunay aniya ang pagtatapos ng insurhensya sa lalawigan sa epektibong implementasyon ng Whole of Nation at Whole of Government approach ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA kontra insurhensya. Strategically defeated na aniya ang NPA at nasa pinakamainang antas na ito ng kanilang kilusan. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño kaugnay po sa kanyang balita hinggil doon sa pagpuksa sa armadong pakikibaka ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, pagsasagawa ng panibagong entrance exam sa Western Visayas State University, inaayos na. Nagbabalik si Patrol 11 Tina Nolasco. Pinaplansya na ng Western Visayas State University ang pagkakasa ng panibagong college entrance exam sa pamantasan. Ito ang kinumpirma ni Iloilo Representative Janet Garin, isa sa Board of Regents sa universidad, matapos ang umano'y leakage ng exam sa ginawang pag-usulit na ginanap nitong ika-10 ng Marso. Ayon kay Garin, posibleng sa kalagitnaan ng susunod na buwan, muling isagawa ang exam ng nasa 21,000 na mga mag-aaral na gagawin sa magkakaibang venue. Habang nagpapatuloy naman ani Garin ang investigasyon kaugnay sa napaulat na leakage ng exam at kabilang sa anggulong tinitingnan ay ang posibilidad na may kumuha ng larawan ng test paper sa ikinasang pilot testing ng pagsusulit na naipakalat. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, balikan po natin ang pag-uulat ni Patrol 17 Jopel Peleño kaugnay sa promosyon ng mahigit 120 military officers. Patrol 17 Jopel, go ahead. Lusot na sa makapangyarihang Commission on Appointments o CA ang ad interim promotion ng 129 military officers matapos ang ginanap na plenary session and deliberation sa Pasay City. Binubuo ang batch ng mga promoted officer ng isang Major General, 2 Brigadier Generals at 126 Colonels and Navy Captains. Present din sa deliberasyon ng CA ang 13 female senior officers na kinabibilangan ng first AFP female spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla. Pahayag ng AFP, patunay ang kumpirmasyon ng 129 military officers sa epektibong implementasyon ng kanilang promotion system. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño, nag-uulat para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Hindi maaaring magsagawa ng plebisito ang Commission on Elections para sa pag-amyenda sa saligang batas ngayong taon. Ito ang nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia sa gitna ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Gayunman, binigyang din ni Garcia na susunod pa rin
ang poll body sa magiging desisyon ng Kongreso hinggil sa pagsasagawa ng plebisito. Samantala, inihayag naman ni Chairman Garcia na makatitipid ang bansa ng aabot sa 13 bilyong piso kung sakaling isabay ang plebisito sa 2025 midterm elections. Pinoy Gising! Samantala, trending naman sa social media ang hashtag Justice for Kilua bilang pagkondena ng mga netizen at celebrity sa pagpatay sa isang aso na isa pong ang breed po niyan ay Golden Retriever na natagpuan ng kanyang amo sa loob ng sako sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Ayon sa amo ni Kilua na si Vina Rachel, pinatay ng isang lalaki, kanila pong kapitbahay, ang kanyang alaga dahil sa sinasabing pagiging agresibo. Aksidente anyang nakalabas ng bahay si Kilua at nakita rin sa CCTV na sinusubukang takasan ng Golden Retriever ang lalaking pumatay sa kanya. Iginit pa ni Rachel, sakali mang kinagat ni Kilua ang lalaki, hindi ito sapat na dahilan upang patayin ang aso. Pinoy Gising! Grabe yan. Oh, trending ho talaga yan. Oh. May CCTV ho. Ito hong alagang aso po ni Vina sa pong Golden Retriever. Mababait yung mga Golden Retriever. Bihira lang ako makakita ng Golden Retriever na aggressive. Oo, bihira lang. Ang usually talaga na aggressive, although may pitbull din kami sa bahay, bibihira yung Golden Retriever. Karamihan mga, di ba, mga nakakagat, pitbull. Depende kasi talaga din sa pag-handle ng tao. Kagaya ko, ikaw ba, Ate Iya? May alaga si Ate Iyas. Ako may alaga pa kaming pusa, may alaga pa kaming aso. Dalawa alaga mo. Ako meron ako pusa, kamamatay lang. Ang pusa ako, kapag malapit na mamatay, lumalayo ho yan. Lumalayo ho yan dun sa amo niya. Ang aso ho, pag may sakit, tignan nyo ho yung mata. Tignan nyo rin ho yung ilong. Pag may sakit, pag medyo tuyot, di ba? Sakit yon. Pero ako, sa tanan ng buhay ko, bihira akong makakita ng aggressive na Golden Retriever. Ang Golden Retriever po ang isa po sa pinakamaamo, pinakamatalino, isa po sa pinakamatalinong breed ng aso. Kaya nagtataka ako dito kung bakit, hindi naman natin pwedeng husgahan din yung suspect, kung talagang siya ay pinakitaan ng pangil o naging agresibo ho itong aso. Hindi naman ho natin tahasan pong sinasabing ganon. Pero sinasabi lamang ho natin, itong breed, ang ugali po din kasi ng aso, depende po din yan sa breed. At depende rin po doon sa pag-handle po ng tao. Kapag ang aso, alam ho niyang ikaw ay masama or meron kang kinikim-kim na kung anumang maitim na balak, ay talagang papakitaan ho kayo niya ng pangil. Kapag ang wagwag ho ng buntot yan ho ay iba-iba ho yan. Iba-iba ho language ng aso kasi. Pero yung Labrador Retriever, I doubt na, di ba? Ngalan talaga kasi, mababait talaga ho kasi yung Golden Retriever. Kahit sino ho yan eh. Maaring hong ganun eh. Nilalapitan kahit sino eh. Yeah, so, sige ho, abangan ho natin ang update ho dyan po sa balitang yan. Pagbabalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras, 27 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning. Pinoy Gising! Sa oras na ganap ng alas 4:33 ng morning sa ikalawang sigwada ng balita, ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, tayo po ay magtungo sa probinsya. Ronda Probinsya! Katawan na walang ulo. Nako, grabe. Kamay at paa itinapon sa Calax. Ang pag-uulat buhat kay Arman Cambe. Arman? Ay, ang
Palaisipan sa mga otoridad ng PNP Region 4A ang pagkakakilanlan sa katawan ng isang lalaki na nakitang walang ulo, kamay at mga paa sa Calak sa Expressway, Barangay Kaong, Silang, Cavite, Lunes ng gabi. Ayon kay Police Captain Connie Susmirano ng Silang PNP, isang concerned citizen ang nagtungo sa kanilang himpilan tungkol sa nasabing bangkay. Agad na nagtungo ang mga tao ng Silang PNP sa lugar at doon tumambad ang nasabing katawan na nakabalot sa itim na garbage bag. Nang suriin ng bangkay, ayon sa mga investigador, maputi ang kabuuan ng katawan, may 2 tattoo sa dibdib na may mga pangalang Hasmin at Yin Yang. May palatandaan din na pinahirapan ang biktima sa dami ng sugat sa katawan nito. Ayon sa teorya ng pulisya, itinapon lang sa Expressway ang bangkay dahil walang bakas na doon ito pinaslang. Nangangalap pa ng kopya ng CCTV ang mga pulis para matukoy kung sino nagtapon sa nasabing katawan. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat para simpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat. Pampamilya, may pambata. Tapos meron din po mga dog breeds po na hindi ho malapit sa mga bata at aggressive talaga. Yung mga guard dogs, yan, hindi ho lahat ho ng guard dogs maaamo. 'Di ba? Yung Rottweiler. Ang Rottweiler, po, maamo po yan. Siyempre, doon sa mga amo niya. Maliban na lamang, yan talaga pambantay talaga. Yung mga breed ho na yan, Rottweiler, yan Doberman. Meron pa, kung alam niyo ho, yung breed ho, ito ho ay isa po sa pinakamalaking breed ng aso sa mundo. Ito po yung Kangal. Ito po ay isa pong Central Asian breed na matatagpuan po sa Kazakhstan, Turkey, at Europe. Po yan, pambantay naman ho sa mga tupa, sa mga kambing. Well, anyway, nagdaano lang ho tayo, nakikisimpatya din ho doon sa amo po, ito pong si Kinuha. Dapat masilip ho yung mismo hong CCTV. Kasi nagtataka ho mga netizen, bakit ho humantong sa ganon? Hindi naman ganon po ka-aggressive po yung breed po ng aso na yan, ano? Although lahat naman ng aso talaga nagiging aggressive once na pinrovoke mo. Yun. Lahat naman ng aso, kahit nga tao, pag pinrovoke mo, magiging aggressive din. What more pa yung hayop o yung aso, diba? So, sige. Maya-maya, balikan natin po yan ng issue na yun. Samantala, tayo po ay magtungo naman sa mula ho sa Calabarzon. Magtungo naman ho tayo sa Ilocania. Detalye po ihatid ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Isang municipal most wanted at 3 iba pa ang napasakamay ng Cagayan Cup sa ilalim ng pangasiwa ni Police Provincial Director Police Colonel Julio S. Gorospe Jr. Ang tinaguriang municipal most wanted person ay kinilalang si alias Roy, 44 years old, residente sa Baggao, Cagayan. Ngunit naaresto sa Barangay Santa Rita, Exit, Ginginto, Bulacan dahil sa paglabag dito sa Republic Act 9262 o ang batas laban sa karahasan sa kababaihan at sa kanilang mga anak. 72,000 piso ang piyansa nito para sa pansamantalang nitong kalayaan. Ang pagkadakip nito ay resulta ng pagsisikap ng PNP Baggao, Cagayan sa pakikipag-ugnayan ng mga ito sa Ginginto Police Station, Ginginto, Bulacan. Parehong paglabag ang kasong kinaharap ng isang 27 taong gulang na si alias Ando
Gayon din, parehong halaga ang required ng piyansa nito. Dinakip naman si Ando sa barangay Patao, Bugay, Cagayan ng magkasanib na pwersa ng PNP APARI, Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit, ito ang naging lead unit, at Regional Special Operating Team, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit. Samantala, robbery naman ang kasong kinaharap ng 19 na si alias Jim, na residente ng Rizal, Cagayan. Ang pagkalagip naman nito ay resulta ng pagtutulungan ng PNP Rizal. Ito ang naging lead unit kasama ang 202nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2, 4th Mobile Force Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Team South Cagayan. Regional Intelligence Unit 2, parehong halaga rin ng piyansa ang rekomenda ng korte para sa kay Jim. Panghuli ay ang naarestong si alias Dan, 19 na taong gulang at residente naman sa Piat, Cagayan dahil sa kasong pagnanakaw. Inaresto si Dan ng PNP Piat kasama ang 4th Mobile Platoon at 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa probinsya pa rin, hindi lamang sa Chocolate Hills nakapagtayo ng resort. Hindi lamang daw ho dyan sa Chocolate Hills sa Bohol, kundi maging sa Mount Apo. Bay dyan ho sa Davao. Ito ayon kay Senator, itong binunyag ni Senator Raffy Tulfo, makaraang makatanggap na maraming sumbong sa kanya na maraming mga tourist sites at protected area ang hindi nababantayan, kabilang na nga po sa bahagi po ng Mount Apo. Isaan niyang grupo ng mga mountaineer ang tumawag sa kanya at isinumbong ang paglipana ng mga resort sa paanan po ng Mount Apo National Reserve sa bahagi po ng Digos. Iginit pa ng senador na aalamin ng mataas na kapulungan kung sino ang nagbigay ng permit upang makapag-operate ng negosyo sa Mount Apo National Reserve. Dapat anyang mapanagot o sagutin kung paano naitayo ang mga illegal na istruktura sa multiple use zones, iba't ibang bahagi po ng paanan po ng pinakamataas na bundok sa bansa. Idinagdag pa ng mambabatas na nakababahala ang mga naglipa ng mga resort at istruktura sa nasabing protected area, kung saan una nang nagbigay direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dapat pangalagaan ang kabundukan, partikular nga po yung Mount Apo, at isulong ang pagsasama nito sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization list ng World Heritage Sites. Pinoy Gising! Samantala, dako naman po tayo sa Bicolandia. Pasok sa trabaho dyan po sa Naga City, abay half day lang daw sa Marso 27. Yan po ay Miyerkules Santo. Detalye hatid ni Melvin Machado. Upang mabigyan sa panahon ang mga empleyado ng pamahalang lungsod ng Naga sa kanilang mga gagawin ngayong darating na Semana Santa, inagahan ng pamahalang lungsod ng Naga ang pagpapalabas ng memorandum na gawing half-day ang pasok sa trabaho sa darating na March 27, 2024, Miyerkules Santo. Maliban na lang sa mga empleyado na nasa Disaster and Emergency Response, Public Information, Solid Waste Management at iba pang opisina ng LGU na kailangan sa panahon ng Semana Santa. Ang PNP naman ay magbabantay na rin sa iba't ibang panig ng lungsod. Samantala, dahil maagang magsisiuwian, ang mga empleyado ng LGU Naga City ay makakabawas na rin umano ito sa mabigat na daloy ng trapiko. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, muling umapela ang Transport Group na Bio Association Incorporated na ikonsidera ang desisyon ng Supreme Court na nagpasura sa petisyon laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa inihahing motion for reconsideration na inihilit ng grupo na katigan
ng Supreme Court ang kanilang petisyon na idineklarang labag sa batas ang PUVMP. Iginit pa ng Transport Group na meron silang legal standing o karapatang maghain ng petisyon dahil kinakatawan nila ang sektor na maapektuhan sa oras na ipatupad nga ang jeepney modernization. Una nang ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang petisyon ng Bayo dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan umanong maghain ng petisyon. Pinoy Gising! Naghain naman ng petisyon ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema upang mapuwersa ang Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty sa mga opisyal ng gobyerno. Pinangunahan ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo ang paghain ng petition for mandamus sa Supreme Court. Bilang din sina Attorney Wilfredo Trinidad, Attorney George Cabildo at Cesar Oracion sa mga nag-file ng petisyon. Iginit pa ng grupo na minamandato ng 1987 Constitution ng Kongreso na magpasa ng batas na nagbabawal sa political dynasty sa gobyerno. Idinagdag pa ng grupo ng mga abogado habang hindi pa naipapasa ang anti-political dynasty bill, matagal na pong natenga, patuloy pa rin ang political dynasty sa bansa at kanilang binigyang diin na maaring mag-issue ang SC ng writ of mandamus upang mapuwersa nga ang Kongreso na gawin ang kanilang tungkulin. Pinoy Gising! Hindi po magbabalik ang Pinoy Gising makalipas na may ilang mga paalala. Oras, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Hindi pinasama sa graduation dahil hindi pa fully paid ang tuition? Nako, bawal ito! Ang graduation ay isa sa mga pinakamasayang parte ng buhay, hindi lamang ng mga estudyante, kung hindi pati na rin ng mga magulang. Ngunit paano kung sobrang excited ka nang umakyat ng stage para tanggapin ang iyong diploma, tapos biglang sasabihin na hindi ka makakasama dahil may balance ka pa? Nako, alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Section 120 ng Manual of Regulations for Private Schools, ang sinumang estudyante na makakompleto ng kanyang academic requirements ay mayroong karapatang graduate. Wala ring dapat ipangamba dahil nakasaad din dito na ang kakulangan sa tuition fee ay hindi maaaring maging dahilan ng hindi niya pag-graduate. Kaya naman sa mga school administration dyan, huwag nyo namang hadlangan ang mga estudyante sa kanilang tagumpay. Hindi naman kayo tatakasan, kaya baka naman pwedeng bigyan nyo ng consideration para di kayo masabihan ng nako, bawal ito! Bilang may todong lakas. DWIZ 882 El Pueblo Publico. DWIZ
Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po nasa ulibag na po ng Pinoy Gising. Tayo po ay magtungo. Alamin ho natin ang isa pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Alegasyong palalawigin ang termino ng ilang ng mga halal na opisyal sa pamamagitan ng tsa-tsa ay ginagamit lamang umano na issue ng mga kritiko. Ayon yan kay PBBM. Detalye ati di Patrol 13 Gilbert Perez. Muling itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagamitin ang charter change para palawigin ang termino ng mga halal na opisyal ng gobyerno. Sa interview ng American TV network na Bloomberg, nilinaw ng Pangulo na ang sinusulong na amendments sa saligang batas ay nakatutok lamang sa economic provisions tulad ng ownership ng mga korporasyon. Tiniyak din ni Marcos na hindi gagalawin sa tsa-tsa ang political structure ng bansa. Sinabi pa ng Presidente na hindi niya raw alam kung saan nanggaling ang aligasyon, pero sigurado umanong ginagamit lamang ito bilang issue na pampukpok sa kanilang mga ulo. Mabatid ng pinanata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tsa-tsa na gagamitin daw upang mapalawig ang termino ng mga nakaupong opisyal. Patrol 13 Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Samantala, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Ang Catanduanes sa Provincial Police handa na para sa Semana Santa. Detalye atid mula 92.3 DWIZ News FM South Luzon ni Jerlyn Lorenzana. Handang-handa na ang Catanduanes Police Provincial Office o CAT-PPO para sa paparating na Semana Santa. Iyan ayon kay CAT-PPO Provincial Director, Police Colonel Ryan V. Ador. Aniya, plansyado na ang ilalatag na seguridad at mas paiigtingin pa umano ng kapulisan ang pagpapatrolya, pagsasagawa ng checkpoints at iba pang proactive police operations upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan na makikiisa sa mga aktibidad ngayong Semana Santa. Katuwang ang iba pang law enforcement agencies at ahensya tulad ng AFP, PCG, BFP, LTO, mga lokal na pamahalaan, Philippine Red Cross, MDRRMO, force multipliers, advocacy support groups at iba pang volunteer groups, layunin umano nila na masiguro na magiging tahimik at mapayapa ang tradisyonal na selebrasyon ng Semana Santa sa buong probinsya. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Jerlyn Lorenzana, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Okay pa rin ho niya, puspusan na ang preparasyon ng iba't ibang transport agencies para sa inaasahan ng pagdagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. Ayon kay Transportation Spokesman, Executive Assistant Johnny Hesmundo, bukod sa inilunsad na 1326 hotline para matawagan ang ahensya, nakatakda ring maglagay ng mga help desk sa mga terminal upang mapabilis matugunan ang mga problema ng mga biyahero. Din ito ay may paalala rin ng DOTR sa mga nais magbakasyon na huwag patulan ang mga vacation promo na too good to be true ang presyo upang hindi mabiktima ng online modus at iba pang scam na naglipa na ngayong papalapit ang Holy Week. Ang tradition na tawag namin ay Oplan Biyaheng Ayos. Taon-taon naman ito sa lahat ng mga ahensya namin, lalo na ang Land Transportation Office, LTFRB, ang Philippine Coast Guard, lahat yan, ang Philippine Ports Authority, ay naka-heightened alert na yan. Magtatayo kami ng mga help desk doon sa airport, sa pier, sa bus terminal, kahit na dyan sa busway, para sa mga nangangailangan ng tulong. Last week ay meron kaming inilunsad na kampanya, telepono 1326. Dahil since last week o earlier pa ay nagbubook na ang mga pasahero kung kailan kung saan nila gustong bumiyahe ngayong Holy Week, ay maraming naglipa ng mga online scam. Huwag ho kayong mabibiktima.
Yan po ang tinig ni DOTR spokesman, Executive Assistant Johnny Hesmundo sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, nakikipag-ugnayan na ang Department of Trade and Industry sa Philippine National Police upang saka sa Ilocos, Central Luzon at Mimaropa regions. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa mga kinauukulan pang ahensya para sa pagkakaloob ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Alright mga katodos, tayo po ay sumasabit na sa ating po pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ngayon pong Marso 20, taon 2024. Pero bago ho tayo magpaalam, atin po munang pasadahan ang isa pong patama quote for the day. Ngayon pong Miyerkules. Sana yung umiintindi, iniintindi rin. Sa makatwid, sa give and take po ito. Kung ikaw ay umiintindi, dapat ka ring intindihin ng taong iniintindi mo. Give and take po ito. Sa isa pong relasyon, hindi po tumatagal ang isang relasyon kung hindi po tayo nag-give and take. Hindi po tayo pwedeng kabig ng kabig. Hindi naman pwedeng porkit ikaw ay babae, ikaw lagi ang iniintindi. Sa mag-asawa, ganun din po. Dapat po tayo magbigayan kung ano po yung pangangailangan ng ating pong kabiyak, ating pong ibibigay at vice versa. Ganun po yun. Dapat intindihin mo rin yung taong umiintindi sa'yo. All the time po ito, anytime po ito. Dapat po tayong magbigay daan sa pag-iintindihan para po tumagal ang samahan. Hindi lamang din ho sa mga magkakabiyak, sa mga mag-asawa o sa mga kumbaga sa mga mag-boyfriend, girlfriend, sa lahat po, para po ito sa lahat.
Lahat po ng tao, sa trabaho, sa kaibigan, sa pamilya, ganun po tayo. Happy birthday kay Boss Dennis Antenor. Yan. Bukas kasi siya po ay nasa doon sa Captain's Peak Resort daw. Sa happy birthday Sir Dennis Antenor Jr. Isa po sa mga big boss po namin dito sa DWIZ Aliw 23. Alright! At ito po muli ang inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Arangkada Balita. Makakasama po natin si Miss Judith Estrada Larino. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DW